Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Usapang marriage fraud na naman tayo in this episode. Kakaiba itong nangyaring to. Akalain nyo, meron pong isang tao lumapit sa consultant at nagpahanap ng mapapangasawa kay consultant. Grabe, no? At ready daw siya magbayad. Okay? Handa daw siya, meron daw siyang $40,000. Napaka-upfront nung tao, no? Talagang wala nang paligoy-ligoy pa. Tumawag lang talaga randomly. At nagtanong, may kakilala ka bang gustong makapunta ng Canada dahil gusto din daw niya ng asawa. Okay, anyway, makakausap natin ang consultant na nilapitan. Ikukwento niya sa atin ano ang kanyang naging reaksyon, paano niya ito dinecline, di ba? Okay, for the first time sa In a Nutshell, okay, hold on na nga, nawawala ako. Ayan, welcome, Brent Anotado, otherwise known as Dodong B ng Dream Big with Dodong B. They are an immigration consultancy firm based in Calgary. Welcome, Dodong B! Nice to see you. Hi Ina, kamusta? Good afternoon and good afternoon sa ating mga viewers mo. Thank you for inviting us to be part of your vlog, Yeah, I'm so happy to see a new face. Yan, sana hindi ito ang huling episode mo sa In a Nutshell, di ba? Okay. Ano naman, I mean, sobrang ganda ng channel mo na Ay, nakikita ko yung mga episodes mo and really, malaking tulong sa mga thank you. tao. Kaya nung sinabi mo na let's do a vlog, sabi ko, sige, at the end of the day, we want to help people then kung paano Yeah. mag-navigate yan. Of course. Oy, thank you again. Nahuli yung palakpak ko. Dapat may palakpak to eh. Sabi ko. Yan. Welcome, Dodong B. Okay. Ang email po niya ay nasa ibaba. It will be crawling down there throughout our episode. His email is hello@dreambigwithdodongb.com. Of course, guys, i-follow nyo rin. Okay? Ang kanilang Facebook page. Wow. Oh, ayan Dream Big with Dodong B. Sa totoo, malaki na yung following mo. 29,000. Ang dami nang follow dito kay Dodong B. Again, based in Calgary. But, of course, you can help anybody. Tama ba? Canada-wide, I guess, except for Quebec kasi may special doon, ano? Yeah, may special license doon. Yeah. Okay. Alright. O, teka muna. Tanggalin muna natin to. Follow nyo guys sa Facebook. Si Dodong B. Okay, ikwento mo nga, Dodong B. Talagang kailangan daw may B pala guys Hindi pwedeng Dodong. Kailangan Dodong B. Yeah. So, what happened? Did you know this person who called you? O biglang nag-ring lang ang phone tapos nagpakilala for the first time and then naghanap ng asawa? O, sige nga, ikwento. So, medyo i-correct ko na ng konti. So, yung nangyari, this was last week, no? Hindi siya foreign worker, but it's actually a Canadian. Canadian na naghahanap. So, siguro nagtatawag siya mga random na mga tao or mga firms, di ba? Tapos ang sabi niya sa amin, oh, by the way, no? Sorry, pakilala, ganyan. Pakilala din kami. And then after, sabi niya, well, marami ka bang kakilala na mga gusto na magstay dito? Sabi ko, oo naman. Whatever we can do for them, anong pathways man yan, no? Tapos siya na nagkwento na siya. So sabi ko, what do you have in mind? So well, sabi niya, ako I'm a single man. I'm looking for a female na gusto magstay dito sa Canada. Sabi ko, what do you mean? Of course, may idea na ako, di ba? So, tinatry ko na kunin talaga kung ano yung gusto niya. So, sabi niya, well, yun nga, kung merong mga female dyan na naghahanap ng aasawahin dito, available ako, ready ako. Tapos sabi ko, may sinabi siya, ganyan. Tapos nag-end yung kwentuhan namin na, so sabi ko, sure ka na gusto mong gawin to. Tapos sabi niya, kung meron silang $40,000. Baliktad pala. Baliktad. Okay, yes, so, namali ako. Kasi nga, ngayon ko lang nalaman na Canadian citizen, baliktad pala. Bala he is offering himself. Akala ko, okay. So, 40,000 pala ang hinihingi. 40,000. Niloloko ko pa. Sabi ko, wala na bang discount yan? Oo. Tapos yan. Pero sabi ko sa kanya, well, every time na may marriage fraud or ganyan na mga arrangement, we don't really want to engage, no? Kasi nga, una, mali yun, right? Lalo sa atin sa mga Pinoy, no? Very sacred yung relationship, yung marriage.
it's against our principle. So sabi ko, magtawag ka na lang iba, pero, we don't wanna do that kasi, bawal eh. Pangalawa, ang mahal. Oo, Pangatlo hirap. pangatlo talagang we know na it's not right. Uh, Yeah. so yun, I said na, sorry, we're not interested. Please find. Actually, hindi siya Filipino, but is Canadian. Uh, Mm. so yun, ang sabi ko, please call other firms, but we are not interested. Ganon. How did he take it? How did he take it? Well, sabi niya, well, if you know anybody, andyan na may number ko. Sabi ko, well, I'll let you know. Oo. Teka nga muna, tuloy I'm So, curious. Ano ba, baka naman naghahanap din talaga siya ng tunay na asawa. Tapos magdo-double ano siya, hitting two birds in one stone. Meron na siyang love yeah. at meron pa siyang pera. Baka gano'n o Well, oo. kung sinabi niya sana na love talaga, of course marami tayong marereto diyan, 'di ba? Oo. Pero kasi naman na sa unang salita pa lang niya, Ah, exactly may laman agad, eh. Sabi okey. ko, okay. So, I went with the flow, niloko-loko, biniro-biro ko. Sabi ko, kung walang babae, okey ba sa'yo lalaki? Oo nga. So, Oh, ano ba 'yan? Oo, guys 'no, hindi ko sinasabi na okey lang yun, na magpabayad kayo, Kung tunay no, na pag-ibig, huwag kayong magbabayad, wala okey? talaga, Basta lang yeah, yeah, oo, yeah. na-curious lang ako. I Tsaka see, tapos sinabi mo 'no, mahal yung 40K. Okey, not that naglalako tayo, pero I've heard yeah, stories sa Dodong B na usually daw talaga, yung mga nag-aalok ng ganyan na illegal, guys, illegal, we it's are not legal, yeah. encouraging it. Usually mas mababa daw yung rate sa Pilipino, yung ibang lahi daw minsan talaga way higher ang china-charge sa Yeah. mga ganyang bagay. Are you aware of those, May comparison? may mga naririnig-rinig kami, pero first hand sa'min nangyari 'to na may tumawag mismo na nag-aalok. At the end of the day, yeah, you're right 'no, illegal siya. We don't, kumbaga hindi namin pino-promote 'yan kasi as per the rules and regulation talagang bawal. Oo. Kung Oh, genuine, walang problema, may mga dating apps tayo diyan, may mga mhm, friends tayo na, uy, mga single looking for love, 'di ba? Pero oo. kung gano'n na babayaran, any amount 'no, small amount or higher amount, it's still bad, parang Oo. gano'n. Ang nakakaloka kay kuya talagang lumapit siya sa isang consultant who would of course alam niya na kapag pumayag, dinamay niya pa si consultant sa Yeah, mga maling gawain niya. Parang ang lakas ng loob niya, thinking na papatulan mo siya, Dodong akala niya, Dodong B pala akala niya gano'n ka. feeling ko ano, feeling ko nagiging, prevalent na siya anywhere. Baka hindi lang siya 'no, ang dami din. Tapos Mhm, siguro feeling ko nagtatawag-tawag siya, malay mo may kumagat or oo. maybe he's trying to offer that. So, good luck sa kanila, pero kung mahuli man sila naku, pati siya damay din. Oo, oo. Was he specifically looking for a Filipina? Not really Filipina, but Okay, female daw, oo. female, oo. I see, I So, see. Okay, guys, alam mo sa totoo lang, dahil nga alam niyo na sa panahon ngayon, nasabi ko na rin 'to in previous episodes, dahil ang hirap maka-PR, that's right. laganap na rin talaga ang mga marriage fraud or yung mga arranged marriage. Yeah. Yan na yung naiisip ng tao na ng magiging tanging way nila to secure PR. Okay, Mhm. dahil diyan, bumugso ngayon yung bilang ng mga spousal sponsorship na of course, alam na nga yung RCC na isa sa mga dahilan ba't dumami yan ay, yan na nga, para lang ma-PR so hindi totoong, relationship. My question now is, paano ba iniimbestigahan ngayon ng IRCC ang mga suspected marriage fraud? Kasi for all we know, sa sobrang cautious ngayon ng IRCC siguro mag-approve, meron ding mga natatanong na parang totoo naman, ngayon kinakabahan sila baka mali yung masagot nila, yung mga gano'n ba dahil sa takot nila? Yeah, well, that is very important 'no. Um, every time na may ginagawa kami na sponsorship, even before we say yes to the client, chine-check muna namin yung mga how genuine yung relationship 'no. Oh, Actually dun pa lang sa usapan namin, we need to know papaano nag-start yung, love story. Dun pa lang kasi sa pakikipag-usap mo sa kliyente, malalaman mo na kaagad kung totoo or hindi, eh.
merong kilig factor talaga 'pag nagkukuwento si lalaki or si babae, talaga Oo, oo. makikita mo 'yun. Tapos 'pag na-feel na namin na, okey, genuine talaga 'to, then we proceed 'no. So dun pa lang dapat sa amin ma-screen na namin kaagad. Then we know right away if it's good or bad relationship 'no. So far naman wala pa namang lumalapit sa'min na naghinala kami na baka for papers lang. Oo. Pero siguro dahil majority of our clients are Filipinos and tayong mga Pilipino talagang we follow by the rules all the time, Yeah. right? So, Oo. papaano nila i-che-check? So, siyempre when you submit an application, you wanna make sure na, lahat ng mga supporting documents are there, even the dirty messages and texts, we, take it. Kasi The what? dirty messages and Oy, texts, talaga? Yung of mga course. private na lang talaga para sa inyo? Oh, Oh, okey. yeah. Oh, yeah. Kasi you can always stage a relationship, 'di ba? Okey. Pero yung ibang mga usapan na ganyan, "Ay, good morning love," ganyan-ganyan, "I miss you," we have to see that. And then, sinasubmit namin 'yun. Oh So my that's one, oo. oo talaga. Ngayon ko Kaya lang masa narinig yun. Okey, sige, oh. kaya masaya na gawin yung spousal sponsorship. Oo. Kasi nalalaman mo yung love story nila, right? And Oo. then siyempre aside from mga supporting documents, maybe mga, mga pictures, mga social media posts, Mm. right? Sometimes or most of the time we ask statements from friends and families na who's Oo. vouching for the marriage. Tapos, wala dun sa checklist, pero we ask them to write their own version of their love story. So, Wow, tuloy-tuloy. that's ano, Yeah. matinding ano din yun at least para alam mo talaga na sync yung storya nila. Yeah. Hindi naman naiinsulto yung mga kliyente 'no, baka sabihin nila, "Grabe naman Dodonnie parang pinagdududahan mo kami na peke itong ano mo, ang aming relasyon 'no, sa pinapagawa mo sa'min." Well, siyempre, with proper delivery naman kasi, Yeah. they would understand. Tsaka at the end of the day, kaya ka nga nila kukunin para to make sure na tama. Kung Oo. mainsulto man sila, well, baka hindi totoo yung ano niyo, yung relasyon niyo, right? Oo, okey. But it's good to know, gano'n Yeah. pala 'no. Although kasi ang most na alam ko kapag spousal sponsorship, marami nagdi-DIY na lang din ano, lalo na kung, yeah, okey naman sila mag-DIY, madali lang naman. But it's Yes. good to know that there are agencies na hindi lang tanggap ng tanggap 'pag lumapit sa kanila, yung magpapatulong sa isang, that type of application at dino-double check ninyo. Kasi nga naman you too would be your business would be affected. What will I would happen? like Kunyari biglang nalaman ng IRCC na yung pinrocess mo ay peke na of relasyon. course, may mga penalties 'yan 'no, sa regulatory body namin. Kaya kasi we signed that rep form 'no, so it's our responsibility to submit an honest application with with the full intention na good faith lahat 'no. So kung Mm. any documents diyan na kunyari involved ka sa pagpeke niyan or alam mo naman na hindi totoo, you could be answerable to that. Kaya very ingat kami when it comes to, paperworks. Kaya Oo, oo, okey. Paano ba o sabihin na natin may isang pinagsususpetsahan ng, IRCC. mhm. How do they investigate? Is it just, an interview, gano'n lang ba? Papatawagin lang pala ba sila or may kakatok ba sa bahay nila and to check if they live there and then look around, may mga gano'n ba? Okay, so after investigation, kung hindi magtugma yung mga documents, yung next step niyan is to do a proper interview, Mhm. individual sa kanila 'no. Kakausapin sila tapos, immigration, they can always ask anything 'no. Even outside doon sa application niyo kasi they wanna make sure na, ma-prove yung relationship is valid or Mhm. pero wala pa akong nababalitaan or maybe sa ibang cases na kung talagang may super suspicion yung, immigration natin, maybe somebody will, go out there and then investigate or maybe not. We don't know that, no? Yeah, We know na kulang sila ng tao ngayon, that's why yeah. we have these super backlogs. Pero if you take a look at sa mga fraud na mga companies, 'di ba, may nagche-check na randomly, right? Mhm. So, it could happen din sa any, applications 'no, kaya ang maganda dun magsuspecha man sila pero kung totoo yung sinubmit natin, wala kang itatago, right? Yeah.
tapos baliktarin man nila yung mga tanong nila, mapa in person or through interview, wala kang itatago kasi you don't have to invent anything kasi totoo Yeah. 'di ba? So Oo nga, oo nga. But I guess 'no, there are even genuine relationships na kapag magfa-file ng application, kinakabahan sila dahil nga, "Huh, sana hindi naman kami" alam mo yun, they just don't wanna have to be questioned, yeah, right? yeah. Are there like mga red flags, okay, na mag-a-alert obviously sa IRCC to take a second look if a marriage is genuine or not? Para at least yung mga nag-a-apply na mga Mm. kababayan natin, iwasan na yung mga yun ano, kung totoo naman din talaga ang kanilang relasyon. Ano ba yung mga red flags na, binabantayan ng IRCC? Well, kasi siyempre titingnan nila yung love story niyo 'no? They have to Mm. start from somewhere. Pagkatapos nun, so for example, papaano nga ba yung mga red flag? Sa'min Yung kasi, iba sinasabi kapag ano, yung age gap, 'yan, 'pag malaki yung age gap, red flag ba yun? maybe pero siyempre kasi sinasabi nila, 'pag sa love kasi age doesn't matter, Oo, oo, right? oo. Wala kang magagawa dun, eh, 'no, Yeah, so kunyari far naman yung mga ginagawa namin magkakaano naman yung edad or meron din kami ginawa na mga nasa late 50s na talagang genuine talaga 'no. I oo, guess ang pinaka-essence dun is if you cannot really prove na genuine yung relationship niyo, wala kayong maybe travel together, wala kayong mga picture, 'di ba oo, minsan nagpapadalahan kayo ng mga pera, right? 'yan. Or minsan nasa mga agreements kayo, nasa insurance kayo ng bawat isa, 'di ba? So kung mga kulang-kulang na gano'n, so it could cause, an alert or red flag sa kanila na, "Teka, teka, parang something is fishy dito sa application." Kaya Oo, kung ginagawa mo nila 'to, yung DIY or do it yourself 'no, may ano naman, may, listahan naman, na they can follow. But at the same time, andiyan yung vlog mo that they can get some information, right? Marami tayong mga resources from the website. Basta ikumpleto niyo lang 'yun. Pero kasi sobra kahit yeah. Yeah, go ahead. sobra-sobra na dapat siguro yung mga ano 'no, ebidensyang ibigay mo para wala ng tanong-tanong pa, dagdagan mo na 'no? Oh, yeah, even mga Sanumars, mga gano'n 'no. Oo, Basta anything that will prove na magkasama kayo 'no. Tapos 'yun, mga statements from friends and families or even mga pictures during the wedding, kahit na mga luma 'yan, ipadala natin. Yeah. oo, oo. Ay naku, mas madali bang i-defend ang long distance relationship? 'Di ba meron ngayon, I'm sure yung mga nag-aasawa ay yung nagkakakilala lang online, yung ganyan. Is it more challenging to defend that marriage or do you think baka may extra screening din for those who are, in LDR relationships? Yeah, yung problema kasi sa LDR siyempre kung hindi pa sila kasal, yung next is yung sa common law 'no. Yeah, So common how law. do you prove na common law kayo kung LDR? It could be a challenge kaya meron kaming isang kliyente na in-explain namin sa kanya yon. So the guy decided to fly to ano, to the Philippines para magpakasal talaga. Ay, Kasi so talagang mahal niya yung, ah, kumbaga yung ka-relationship niya. So sabi ko, to solve this, you really have to go back and then do the proper ceremony and then wedding. It has to be authorized by, yung civil natin doon or mm. yung authority para uh, uh, secured or approve yung marriage certificate or contract niya. Yeah. Oo nga. Yung sinasabi kanina ni Dodong Bigaysa 'no, punta kayo sa IRCC Canada website. Ang daming resources ngayon, oh, ito yung website, yung article nila tungkol sa immigration, marriage fraud, okay. And I've actually noticed recently, they keep on reposting itong, Yeah. parang advisory na 'to sa mga social media accounts ng Yeah. IRCC. And to me, kung post sila ng post tungkol diyan, ibig sabihin they are on the lookout That's for right. these, types of cases o baka nga dahil dumami ngayon ang cases siguro of, marriage fraud, ayan. And also before we end the episode ano, saktong-sakto yung, topic natin because last week lang, this story made headlines. Teka nga, may ads, eh, teka ha, tatanggalin ko, ayan. Yeah, late last week, I remember, ito pinag-usapan ng husto rin 'to on social media. Ontario case exposes a long-running cash for marriage fraud. Ang nangyari po dito,
may totoong, shinare ko rin to kay Dodong Bino before we recorded. May totoong asawa itong applicant. Okay, guys. Nagpakasal sila sa India, pero hindi nila dineclare dito sa Canada. Bago bumalik ng Canada, akalain nyo, yung mister, pumunta in a different town, got married for money, at yun yung dineclare niya ngayon sa Ontario, parang ganyan. So, nakarating ngayon yung peking asawa. And then, naghiwalay sila nun. He married a second time. Another marriage fraud. At nadala din niya. Parang gano'n, grabe ito, no? Tignan mo, nakadalawa pa siya. Tapos eventually, yung totoo niyang asawa, may anak na sila, no? May mga anak. And then ngayon, gusto niyang i-recognize yung totoo niyang asawa. At hindi pinapayagan ngayon ng Canada kasi nga meron siyang parang previous record of other marriages. Yung parang mga nakakaloka, no? So meron bang mga cases talaga na parang serial marriage fraud na ginagawa ng isang tao? Mga ganun, ano? Well, siguro, perfect example siya. Alam niyo naman, alam niyo yung batas eh. Kasi, kunyari pag may in-sponsor ka, no? And then, whatever happens, after 3 years, mag-workout man hindi yung relationship, you can do that again, right? Mhm. Pero syempre, kung gagawin mo yun, you have to be very honest sa obligation mo. Kung nag-end na yung relationship, dapat you have to declare that. Ang case niya kasi parang kinasal na siya dati, hindi na dineclare, tapos umuwi siya, pakasal siya for money, tapos binalik niya ulit, ganun. Grabe, no? Grabe, Well, yeah. Oo, pero it's amazing na nakalusot siya, no? 'Di ba? Ng 2 beses. Baka pwede mo siya ma-interview. Ay, Sabi niya nako. ba? Yeah. Oo. Anyway, that is it. Short but sweet ang ating episode. Guys, again, please visit his Facebook page. Dream Big with Dodong B. He is based in Calgary but can help you out wherever you are in Canada except for Quebec. Okay? At yung kanyang email po, yung gumagapang dyan sa ibaba. Thank you so much, Dodong B or Brent. Yeah, and I look forward sana hindi ka magsawa mag-guest dito sa channel para naman meron kaming dagdag sa mga kinakausap nating consultants on many different issues. Yeah. Of course, yan. Thank Dodong B, you. ano ba usually pala mga hinahandle mong cases dyan sa agency mo? Yan, so Ina, well, thank you very much again for inviting us dito. Sobrang laki ng page and channel mo. Uy. And then I'm really happy na marami ka rin natutulungan. Especially ngayon na sobrang grabe yung changes natin. Oo. A lot of people are stressed out, no? With this channel talagang kahit paano na nababawasan yung stress nila. So, Hindi, baliktad ka congratulations. kamo. Nagagalit sila dahil parang ako yung bearer of bad news. Nasa-stress sila lately. Well, kasi yun talaga no? Ang yeah. hirap. Tsaka kasi pag binasa mo sa sa website, nakakalito. Pero ikaw, the way you explain it, parang, okay, ganun pala. So, props to you, congratulations, Thank and you. sana mas marami ka pang matulungan. Dito sa company namin, we help, yun nga, sa spousal sponsorship, pati mga work permits, mga basics pa, LMIAs, ito, may parating na caregivers, so we're busy. Ay. Yeah. Yung mga refusals ngayon, alam mo naman, ang dami daw ngayon mga refusals na nangyayari. Can you help them out in trying to appeal it, mga ganon? Well, pag kailangan na ng IRB na license for the refusal, we have our partners na mga Filipino consultants din. So pinapasa ko sa kanila kasi mas heavy yun eh. Right? Pero dito, yun nga, yung mga normal na mga pathways. And even we do assessment din kung yari, foreign worker ka, what is your next step towards PR? Yan, So we do that, yeah. Okay. O basta guys, huwag niyo siyang kontakin kung gusto niyo makilala yung kinakwento niyo naghahanap ng ng asawa. Hindi niya ibibigay yung contact information. Wala pa daw nahanap, Ina, wala pa daw. So baka meron dyan. Oy, wag kayo talaga. Huwag Joke niyong lang. hanapin kay Dodong B yung contact number ng Canadian citizen na yun, kayo talaga. Tsaka Ina, kasi one more thing, no? If they dive into that arrangement, alam mo naman, they could be banned
Yeah. for how many years dito sa Canada. Tapos mga future application, it will be affected. And of course, is it happening? We know it's happening Of anywhere and course we everywhere. do. Oh. Pero sa mga nakikinig sa atin, please guys, we're just kidding, pero don't do it, please. Yeah. Okay, at least that's clear. We are not encouraging it. Okay? Yes. So that is it for this episode. Thank you so much, Dodong B. And I hope to have you for more episodes. Okay, guys, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye.